Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, marami pong salamat po Diyos sa mga ito, Lord, na pinaglibot-libot niyo po kami sa bahay-sambahang ito. Upang kami po, Panginoon, ay mag-alay ng mga paborit pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, bago po kami lubusan lumapit sa iyo, humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Lord, saliksikin mo nga po ang aming mga puso, Panginoon. Kung may nakikita po kayong karumihan, dalangin po namin, O Diyos, na linisin mo kami, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat na mag-alay ng mga papulit pagsamba sa iyo sa mga oras na ito. Lord, salamat sa iyong pagpapatawad, Panginoon. Hallelujah. Dalangin po namin na kayo po ang siyang mamuna sa lahat ng aming pong gagawin sa umaga nito, O Diyos. Magmula po, Panginoon, sa mga musician, Panginoon, sa mga aawit, Panginoon. Lord, nalangin po po, Panginoon, ang iyong paggabay sa kanila, Panginoon. I-anoint po po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Mapapurihan ka namin, Panginoon. Maibigay namin, Panginoon, yung aming the best na pagpupulit, pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Dalangin din po namin yung mga kapatid namin na wala pa po dito. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagtungo sa lugar na ito, Diyos. Hallelujah, Jesus. Lord, ano mang gawa ng kaaway ay amin po itinatabo in the name of Jesus. Lumayas ka sa lugar na ito, spirito ng distraction at walang pagka-interest sa pakikinig ng salita ng aming Panginoon. Lumayas ka in Jesus' name. Lord, tinataas din po namin sa iyo ang magbibigay ng mensahe, Panginoon. Lord, lahiran mo ng iyong Santong Espiritu ang kanyang mga labi, Panginoon. Na sa bawat katagang ang kanyang bibig kasin, Panginoon, maging pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Itago mo siya, Lord, sa iyong likuran, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na kayo ang makita, kayo ang paitaas sa kanyang katauhan, Panginoon. At patuloy, Panginoon, ay buhos mo ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa iyo po lahat ng paburing parangal sa target pinakamatalis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi na Amen. Praise God. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise the Lord. Rejoice and be glad in it.
Lord, I stand in the midst of a multitude of those of every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. And I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, I stand in the midst of your multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. And I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I sing. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord. Oh, shout
joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I say. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Jesus. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Come on, church. Power and majesty, praise to the King. Praise you, Jesus. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I say. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Glory, glory. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Kayo po ang papurit paranalo, Diyos. Hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papurit pagsamba. Napakabuti mo po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. Hallelujah, Jesus. Glory. Yung mga bata po, pwede na po kayong umakyat. Meron po doon mga tagapagturo. Ayun po, yung mga nasa hulihan, sa likuran, pwede po kayong umurong banda rito para po yung mga huling darating, hindi na po kayo mai-istorbo. Yan po. Handa na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ihanda po natin yung ating mga papel, ballpen, para po sa pagtitake note ng mensahe na nais iparating ng Panginoon sa atin. At yung mga nanonood po sa Facebook Live, hinihiling ko po na ihanda nyo rin po yung inyong mga papel at ballpen para po makapag-take note din po kayo. Ayun po. Inanyayahan ko na po ang ating pong buting pastora na siya pong magbibigay ng mensahe sa atin sa araw na to. Si Pastora Sinya Angeles. Praise the Lord. Now and forever. And now and forever. Praise the Lord. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Narinito tayo, the safest place in the world. Amen. Hallelujah. Ang pag-ibig ng Diyos ay sagana at umaagos sa ating kaligtaan. Sa umagang ito, meron tayong magandang balita sa bawat isa sa atin. Matawagin natin ang mensahero ng Panginoon sa araw na ito. From the Wednesday group, let us welcome Brother Richard.
Magandang umaga po. Yeah. Responsive naman kami. Ano po, bali, magte-testify po. Kasi po, nakaka 3 years na akong magpunta dito, pero hindi lahat nakakaalam kung ano yung aking buhay. Kaya ito po ako ngayon. Actually, last year pa nga sana. Kaya lang, yung lakas ng loob. Tsaka nahiya ako dahil sa mga nangyari naman. Pero ito po yung mensahe ko yung message ng God sa akin. Yung aking shame, yung aking mess, ay yung message niya At saka kung paano niya inayos yung buhay ko. Magpipray lang po. Father God, muli po ako malapit sa inyo ng papakulog na Panginoon. Humingi po ako ng guidance ninyo. Lord, wala po akong kakayahan. Pero kayo po, Panginoon, ay higit na makapangyarihan kami. Gabayan niyo po ako ng banal at Santo Espiritu, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Meron po akong call. Sisimulan ko na po yung simulan ko na po yung aking testimony. Ano po, bali yung mother ko po yung unang nakakilala sa amin. Bata pa po ako, nung siya ay mag-attend ng church. Bali sinasama niya ako sa mga service. Doon pa kami sa kung una doon sa Negros, sa Balik-Balik, yung mga service doon. Tapos dito sa Roses, hanggang dito sa bandang school. Yung school dito, San Francisco, yung sinasama-sama ako. Bali, nung nakakilala yung nanay ko, kitang-kita talaga yung pagbabago sa kanya. Kasi, naalala ko noon, na pinababayaan kami ng nanay ko. Kami dalawang magkapatid pa lang, wala pa yung bunso namin. Maliliit pa kami. Inaano niya sinasarado niya yung pinto ng bahay namin para hindi kami makalabas, iniiwan niya kami. Tapos o kaya, iiwan niya kami, nakikalat na kami sa daan. Dahil nga doon, meron pa nga, nagkasakit nagkasakit kami. Yung alam mo maraming sugat-sugat sa ulo. Ayun, dahil sa napapabayaan kami. Pero nakakilala na yung aking nanay sa Panginoon, siya, ang laking pagbabago, hindi niya na kami pinababayaan. Kasi nagsusugal pala siya noon, kaya kami naiiwan. Favorite niya yung bingo. Nagbibingo siya. So, ayun, napapabayaan niya kami noon. So, nung nakakilala siya, talagang nagbago siya. Naging maalaga na siya sa amin. Tapos, lagi na siyang gumagawa ng paraan o gumagawa na siya ng paraan para kumita, makatulong o makaalis sa panggastos-gastos namin. Ganun yung naging niya. Trabaho namin nagtitinda kami ng biskuit, ng panty, pantalon. Naging namin yun. Naging parang bread and butter. Oo, ayun yung naging namin. Araw-araw. Nagkaroon pa nga kami ng ng katulong, dalawa pa, liit ng bahay namin. Yung, nagsisika kami, maliit lang talaga yung kwarto. So, ganun nga po, nung naging buhay namin, hanggang pati ako, nasama ako sa Channels of Praise and Choir.
ayun, patuloy yung ano namin. Pero, nagkaroon kami ng ano, ng problem, family problem naman. Nag-apply kasi yung tatay ko, nag-Saudi, sa Riyadh. So, nung nasa ano na siya, sa Riyadh na siya, sumulat siya sa amin. Siguro mga ilang buwan pa lang siya nakakapagpadala. Eh, di naman agad makakapagpadala nung una. Tapos, ilang buwan pa lang nagpadala, sabi sa amin, ano, hindi siya makakapagpadala kasi nakulong daw siya. Sinuntok niya raw yung, ano, yung kanyang kasama ng ibang, ano, ibang, mga katrabaho niya. Nakulong daw siya. So, hindi daw siya makakapagpadala. Pero, tignan niyo po, nakasulat siya sa amin. Di ba? Nakakapagtaka. So, ganun nga po nangyari. Tapos, pagka-uwi niya, galing ng Saudi, pag-uwi niya sa Pilipinas, ayun, iba nga yung ano, hindi na nga siya nakapagdala, wala siyang pera. Hindi namin alam, ano pala, meron pala siyang ano, babae. Bali, nasaktan ng family namin. Talagang sobrang bigat yung pinagdaanan namin. Dahil, kaya pala siya hindi nakakapagpadala. Pero okay naman sana yung ano, kasi meron naman kami hanap buhay, maganda naman eh. Actually, magpapautang kami yung ano, yung mga pantalon, yung mga ano, damit, duster, kumot. Ganun yung mga naging hanap buhay ng nanay ko. Tapos, ano yan, siningil namin araw-araw. Naalala ko pa noon yan eh. 2 piso yata yung ano nun kasi maliit pa yung pero ano, marami yung sakop namin. Kaya lang, ano, nung nag-ano na, nagloko na yung tatay ko, nahirapan na po kami. Naalala ko nga nung minsan wala ako sa bahay, pagka-uwi pala sa bahay, nabalitaan ko, pumunta daw doon yung babae, sinundod daw ng payo ng nanay ko. Eh yung nanay ko kasi, may karamdaman yun. Alam ng mga ano dito, yung mga matagal na nakasama ko. Ayan sila ate. Hindi siya nag-aano nakakalakad. Tapos naninigas lahat ng ano niya. Yung leeg niya, yung paa niya. Ano talagang hirap siyang maglakad. Dati nga nung bata pa ako, talagang dito masakit. Ay, yung ginagawa niya ako parang saklay niya. Pagka nagdidivisorya kami ng parang ano. Ayun, sinundot niya ng ano, ng payong. Sabi ko gano'n, bakit gano'n? Sabi ko gano'n. Ano, ang ginawa ko, kinuha ko, kinarga ko yung nanay ko. Payat pa po ako ng sabi ko ba. Sabi ko gano'n, hindi hanapin natin yung ano. Hanapan natin yung bahay niya. Sabi ko gano'n. Karga-karga ko si nanay, nag-taxi kami. Kasama ko rin yung bunso namin. Tapos pagkadating namin doon sa lugar, nabalitaan namin dyan, kinarga ko uli siya. Eh, hindi patagindaan. Maputik tapos mataas. Tapos nakita ko nga yung bahay nila, nakita namin. Nilapag ko yung nanay ko. Sabi ko gano'n. Nakita ko yung tatay ko nandun sa ano. So gandang pintuan. Relax na relax. Sabi ko gano'n. Galit na galit ako doon, pinasok ko yung bahay nila. Sabi ko, basta hindi na pala ako nagsalita. Ano eh, naghalo yung ano eh. Alam niya, takot ako nun eh. Siyempre, tatay ko yun eh, di ba? Tapos ibang lugar pa yun. Pero pumasok ako doon sa bahay, nakita ko yung gamit. Uy, kaparehas naman namin. Di ba uso na ng tape? Yung cassette tape na ano, kapag double yung ano, di ba? Ano na yan, ibig sabihin, nakakaangat ka yung, nakita ko, sabi ko, meron din sila nito, meron din kami nito. Mga galing ng Saudi, pati yung yung wall lang. Ayun, pupok ko ng martilyo kasi nakakuha ako ng martilyo sa kanilang tinigay. Bali, yung takot ko sa magulang, yung sa father ko, tsaka sa talaga na overlock ng galit talaga. Galit ko sa tatay ng kasi, di ba? Hindi mo naman kailangan. Basta, masakit eh. Masakit yung Tapos noon, ayun, nagpunta na kami ng Pangasinan. Doon na kami tumira, mga ilang buwan. Tapos, pagdating namin doon sa Pangasinan,
Bali, alam mo, nagsisi rin yung father ko. Nagsisi siya sa ginawa niya. Katunayan nga po, nung mamatay na yung nanay niya. Kahit nandun yung babae, minsan pinupuntahan siya. Hindi siya nakisama. Talagang pinagsisihan niya naman po yung mga ginawa niya. Ang naging problema po namin, nawala na yung namin. Bumalik kami ng Manila. Nawala na yung yung business namin. Kasi paano masisingilin yan? Ilang buwan ko nang hindi yan. Di ba? Ayun, squatter kami. Sa squatter na kami natira. Ang hirap ng naging buhay namin. Nagtitinda kami ng merienda. Nagluluto namin ko ng pinatan, ng puron, buchi-buchi, mga ganon. Tapos ako naman, nilalako ko sa naka-sidecar ako noon. Nag-a-attend din ako sa pa rin ako sa channel sa first noon. Kaya lang hindi ko nasabi yung mga, hindi ko na-share. So talagang mabigat yung nagsisisay mo. Dapat ganito pala ginawa ko, dapat share ko sa kanila, di ba? Para at least napayuhan, napag-trade, di ba? Kaya maganda po talaga yung meron tayong church na ganito. Ayun, ganun yung nangyari sa akin. Talagang nahirapan ako. Tapos, doon nga, squatter na kami. Tumahan yung mga panahon hanggang sa nakapag-asawa ako. Medyo nakonsensya na ako dahil parang burden napunta yata sa namin, sa bunsong babae. Ngayon, nagtitinda sila, nakulang. Yun. Tapos, yun, nakapag-asawa nga po ako. Teka na po. Ayun, tapos ayaw kami na ni Joel, nagkaroon ako ng asawa. Umattend pa rin kami ng church. Kaya lang, meron akong nagawang pagkakamali. Nagkaroon ako ng kasalanan kay Joel. Sobrang hiya ako, natawa si sobrang hiya ako sa ginawa ko sa nangyari. So, pakiramdam ko yung pinag-uusapan din ako. Tsaka yung hindi ko rin mapatawad yung sarili. Tapos, umalis din ako ng trabaho. Kasi para tuluyang lumapit na para tuluyang mawala yung problema. Hindi ko na po papaliwanag kasi. Tapos po, ganun po yung nangyari. Tapos, di nagsama kami ni Joy. Kaya naman, ako nag-aalaga ng bata. Kaya ang feeling ko, yung nagkaroon ako ng problema na parang discounted lagi ako. Kasi nasa bahay lang ako. Ako yung nag-aalaga, nakatid sundo. Meron pa nga akong nakakatawang istorya dyan. Kasi buhat-buhat ko yung mag-aaral, papasok na yung panganay ko. Tapos, buhat-buhat ko yung isa. 4 years yung difference. Nasa labas na kami ng bahay, kinandado ko na yung pinto. Tapos di alis na kami, kagakaga ko pa yung bata. Yung bunso, tsaka yung panganay ko. Naglalakad na kami, nakasarado na yung pinto. Nakalimutan ko, wala pa pa ng underwear. Tapos, okay lang naman sa akin ng gano'n. Kaya lang yung parang pakiramdam ko talaga ako. Discounted ako sa masaya naman ako na inalagaan yung mga bata. Kaya ayun, pakiramdam ko talaga. Kasi meron pa nga nagbibiro sa akin. Agago ka na naman kasi lagi akong may kargang bata. Doon pa kami sa College Street nakatera mo. Tapos nga, umaba yung panahon, na gano'n na lang naging sitwasyon ko. Nagkaroon ako ng self-pity. Yung nagiinom na ako, pasikreto, dati. Pero ito, talaga, nung kami ng mag-asawa,
Natara na ako maging. Tapos nga, parang dinamdam ko talaga yung ano yung problem, yung ganong sitwasyon ko. Tapos, minsan, nagkaroon kami ng problema ni Joy. Umalis ako ng bahay. Talagang, andito pa rin yung, yung self-pity ko. Inabutan ko yung yung pinsan ko kasi namumroblema ako. Inabutan ko yung pinsan ko, sabi ko gano'n, nakita ko siya. Anong ginagawa niya? Ito, nag-aano siya. Yung naayos niya yung pang-Fernanda. Diba? Sabi ng gano'n sa akin, ano, saan? Gusto mo bang gumamit? Sabi ng gano'n sa akin. Inakala niya kasi na, na gumagamit ako. Kasi normal na sa amin nun yung sa mga kapilipiran namin. Normal sa amin yun. Yung sa bahay nga namin, yung kapitbahay namin, pusher. Yung sa likod namin, pusher. Di ba? Kaya akala niya, inaya niya ako, sabi niya gano'n, gusto mo bang gumamit? Sabi ko gano'n, sige. Ayun, doon po nag-start yung natutupo ako. 30 years old na ako. Ang haba ng panahon, iniwasan ko yung gano'n. Pero that time, masyado kong dinadamdam ng problema. Napao. Hanggang ngayon nga ako hindi alam ng nung pinsan ko na siya yung nagturo sa akin. kasi talagang akala niya normal lang. Kapatid ko, gumagamit. Basta yung nga sabi ko nga diba, yung mga pusher, paligid lang namin noon. So, akala yan, sa amin kasi, normal lang yun, di ba? Na gumagamit. Na, yun nga, yung addict nga. Ayun, doon na nagsimula yan. Kung natikin ko, sabi ko nga, talagang nagustuhan ko siya. Tapos, ang sarap lang namin ng problema. lalo akong parang laba ko. Hindi ko maintindihan, pero siyempre, kapag sinabi addiction, mahirap talaga, di ba? Kung hindi, marami na nagbago. Diba? Pero yun, naging ko, naging addict. Pero experience ko dun yung pumayat talaga ako. Payat na payat. Yung gano'n. Talagang butot ba? Paano? Wala akong ginawa. Hindi mag-gano'n, mag-addict. Pero nung dumating yung time, ilang taon nang lumipas, natigilan ko rin kasi nakita ko yung mga bata. Kasi natutulog. Sabi ng gano'n. Kawawa naman. Hindi nila deserve yung gano'n. So, napahinto ako. Pero yung pag-inom, barkada, nandoon pa rin. Nandoon pa rin yung barkada. Yung mga bisyo, sigarilyo. Ayun. Kaya hindi na rin ako nakaka-attend. Kakasabi ko na hintay ko muna magbago ako. Pero hindi naman ako magbago-bago. So, ganun. Tapos, naging maayos yung buhay namin o sa pagsasama namin mga ilan taon. Hanggang sa nagkaroon na naman kami ng mabigal na problema. Kami mag-asawa. Hindi ko po rin masabi kasi para sa ng isang tao, di ba? So, ganun. Nagkaroon kami ng malaking problema noon sa pamilya. Masamang nangyari sa aming pamilya. Bali sinisisi ko si Joy noon. Kasi hindi siya nakinig sa akin. Binaliwala niya ako. Inisip ko sana hindi namin yung pinagdaanan kung nakinig lang siya sa akin. Bali, hindi sana namin ito pinagdaanan ng pamilya kung nakinig siya sa akin at hindi niya ako binaliwala. Yung problema na yun,
halos masiraan ako ng ulo. Pakiramdam ko, nung lumalakad ako sa ere, saan, na-experience ko lang yun kapag nagdadrive sa kagaya, pero nung time na yun, masyado akong dinamdam. Talagang pati yung yung ulo ko, pakiramdam ko, yung lumulobo, yung tapos ayun, nawala na naman ako ng gana sa buhay. Nawala yung maski yung pagmamahal ko sa asawa ko, nawala. At saka, talagang nawalan na ako ng gana. Ayoko na. So, umanap na naman ako ng solusyon doon. Saan? Doon na naman sa drugs, sa barkada. Wala na akong pakialam sa kanila. Basta, importante lang sa akin. Ayun. Yung yung pagdadroga ko. Diba, naalala niyo kung yung nakwento ko dati dito. Yung ginawa ko na pinaso ko ng sigarilyo yung kamay ko. Kasi ang sakit-sakit eh. Baka gusto ko mawala. Diba yung pinaso ko siya ng sigarilyo tapos hanggang lumabas yung puti. Yung buto ko. Kita talaga. Narinig ko, nagtatalo sila nun. Sabi nila, positive naman. Sabi ganun. Positive na, nakita nila yung adventure na. Positive naman. Ang kinatatakot na nila, yung yung bulay. Kasi papamedical muna yan, di ba? Bago ka inquest. So, ayun, pinakawalan ako, pero hindi pa rin ako natutuon nung doon sa nangyari. Tapos yung mga tao naman sa kasi nasa na kami nun eh. Nasa Goodwill, sa Nova Beaches. Nandun na kami nun. So, nabigla sila. Yung tambakan ako puro chismis. Yung mga chismosa doon. Sabihin ko sana marites. Kaya, joke lang marites. Ayun, nakita nila tumatambay ako, big deal na. Hindi naman ako kilalang adik eh. Diba? Kasi paglipat namin, totally stop ako eh. Parang, bakit nandun si Richard? Diba? Ayun, doon na naman ako nagpunta sa addiction ko nga. Balik na naman ako sa dati. Dati kasi isip ko para sa mga bata, para sa mga pagbabago. Pero ngayon para kanino. Wala na akong ganang sa buhay. Ayoko na ng buhay ko. Ganun po yung nangyari sa akin. Doon na naman ako humanap ng kasagutan. Doon na naman sa bisyo. Kung saan-saan ulit ako napupunta noon. Dahil sa aking addiction, kahit may 1,000, meron akong 1,000 araw-araw. Yun? Kapos pa rin. Hindi kaya. Wala pa doon hindi ko doon ginagastos yung pagkain ko. Puro bisyo lang. 1,000 araw-araw nagagastos ko. Kulang. Ayun nga, kung saan ako nagpupunta, minsan may pinuntahan ako lugar na balitang mura yung bentahan. At doon, muntik na ako makuyo.
Kasi yung lugar na yun, hindi naman ako kilala. Diba? Pwede ako mapagbintangan na asset. Diba? Ganun ako katira pasok dati. Hindi ko iniisip yung pwedeng mangyari sa akin. Pero eventually, napatunayan ko, natanggap nila ako na doon sa murang kuhanan. Gumawa ako ng financial. Kasi hindi kaya eh. Meron ako kakilala na mayaman din. Siya yung naging financial ko. Bali ang gagawin ko, ako yung kukuha, bibigyan niya ako ng pera, hahatiin ko yung drugs. Siyempre namang ako. Kahit sa kanya yung pera, namang ako. Katwiran ko, ako yung ako yung nasa delikado eh. Kasi nandiyan yung mga diba? Pwede ako mahuli. So, ganun na lang yung mga ginagawa ko. Marami akong ginagawa para magkaroon ako ng Bukod pa yun, kung tutusin yung sumayaman na financial, mas maano pa nga eh. Mas malaki pa yung ginagastos ko sa kanya eh. Ganun ako talaga ganun ako talaga tanamak. Hindi po ako matapang pero marami akong napasok. Napasok ko siya dahil saan? Dahil sa aking addiction. Lahat yan, nagawa ko dahil sa aking addiction. Ganun ako ka-powerless pagdating sa drugs, sa shabu. Lahat sila sa bahay namin, nakapag-move on na. Pero ako, dekada na yung binibilang. Ando doon pa rin ako. Kaya ganito, ayaw naman ako. Ganun pa rin, naninisip pa rin ako. Hindi, dapat ganito. Ganun. Hindi ka agad ako nakakapagano. Patuloy pa rin ako. Parang na lang yan eh. Parang bandang huli. Kasi dekada na eh. Dekada na yung nakakalipas, hindi pa rin ako nakakapag-move on. Diba? Ano na yun eh? Addiction na talaga yun. Hindi na yun yung dahilan. Diba? Hindi na yun yung dahilan kung bakit ako nag-balikas. Isa na ako ganap na addict talaga. Hindi na yun dahil sa mga nangyari. Hindi na dahil yung ganun yung sa palagay ko na hindi ko na talaga kaya hindi ko na maiwasan. Hindi ko na matigilan. Wala nang importante sa akin. Kundi yung drugs, anak, babae. Ayun lang yung yun lang yung importante sa akin. Ganun lang ang naging problema sa kanila. Tapos, kakatwiran ko. Kasi ganito, kasi ganyan. Pero actually, gusto ko na yan. Diba? Yung pag-inom ko, sa umaga, droga, sa hapon, droga, sa gabi, anak. Lahat talaga, sinubukan ko naman, pinilit ko naman na iwasan. Kaya lang kapag, galit ako, mainitin ang ulo, tinatamad, hindi makakilos, ganun po yung epekto sa akin kapag hindi nakagamit. Mas normal po ako. Mas normal ako kumilos kapag meron, pero pagka wala, irritable. Naalala ko pa nun, talagang napakawala niya ng alam mo yung gumagamit ka pa na ngayon. Tapos, gumagamit ka pa na, iniisip mo na kung paano mo magpapalo up. Di ba? Ayun pala. Nakukwento ko rin yan sa kapag nag-aano kami sa TV. Nakukwento ko sa kanila.
Talagang ano, ayun nga po, marami nga po akong napapasok. Kasi ano eh, minsan, pagka halimbawa, napunta kami sa napunta pala ako sa home care, dalawa daw, sabi ni Joy, dalawang home care. Ilang rehab, 3 daw. Kapag ako na pupuntahan ko, dumadami lang yung alam mo eh. Kasi sino ba yung mga kasama mo? Diba? Uy, eto, mula dito, ganito lang yung diba? Imbis na pero yung sa home care, nag-enjoy pa nga ako dun. Yung una ko, sa home care, pakilala ko sa asawa mo, tita. Nakakatawa lang. Pero ganun yung nangyari, di ba? Tapos ang gastos pa rin. Magkano ba yung dun? Ayun, ganun yung nangyari. Ganun yung nangyari sa akin. Talagang bago na ako. Broken talaga ako. Sinusubukan kong bumalik. Ayun nga yung sabi ko kanina. Sabi ko, tsaka ako babalik pagka nagbago. Diba? Sabi nga nila, pray daw yun, diba? Dahil yung Diyos yung magbabago sa'yo. Diba? Noong 2019, naalala ko, bumalik kami dito. Pero hindi rin ako nagtulog, si Joy lang. Dahil using pa rin ako guilty. Yung guilt feeling ng hirap. Hanggang sa nagkaroon din ako ng problema. Yung tinatawag na bulong. Nagkaroon din ako ng gano'ng bulong. Oo, may naririnig ako. Hindi lang basta hallucination. Parang totoong may nagsasalita. May nagsasuggest. Tapos sumasang-ayon din siya sa mga iniisip. Alam nyo, marami akong mga kasama nabaliw dahil dito. Pero meron pa rin akong yung isip na hindi totoo to. Yung mga bulong, yung bumubulong sa amin. Pero actually, parang totoo talaga eh. Kung hindi ko lang naisip na dahil ito sa drugs, sa drug, hindi bibigay din ako. Rin ako, matutulad ako sa mga kasama ko. Yung naalala ko yung dyan dito lang, kasi rin ako dito. Yung kasama ko, bigla na lang umaga na eh. Kasi kami, parang kumbaga sa movie marathon. Talagang ilang araw, walang tuloy. Puro ganun lang ginagawa. Siya, nasiraan siya ng ulo. Pero meron naman kasi, meron naman minsan gumagaling naman. O siguro dahil sa tagal, sa kuya, sa hindi pagkain, kahit sino naman siguro, kahit baka pwede magkaroon. Tapos meron pa ako, talagang naglalaro na yung isip ko tsaka yung damdamin ko. Meron naman pagka nasa kwarto ko, pagkatapos ko dumami, haharap ako sa salamin. Tapos tatanungin ko, hanggang ganito na lang ba buhay? Hanggang ganito na lang ba? Yun, tuwing gumagamit ako, hindi ko alam kung trippings. Di ba? Hindi ko na alam kung nalilito na rin ako, hindi ko alam yung totoo tsaka hindi. Kasi sa amin nga minsan, may pinasok sa rehab. Sabi gano'n sa kanya, tuwing raw, yung nakainom daw siya,
Gusto niya magparehab. Kumbaga, every time na nakainom lang siya. Pero ano using yun, pero ano, yun yung trip niya pagka ano. Kaya nung pinasok siya sa rehab, nagulat na lang siya pagkagising. Sabi niya, gambat nandito daw siya. Ang dami, marami akong mga nakasama naman. Minsan, nagpapakamatay, naglalaspas. Yung iba naman, drama na. Naglalaspas na, ang layo. Andi dito. Para lang, yung mag-grab lang yung attention ng family niya. Kapag sinabi na ganito yung ginawa, ilabas siya. Ayun, kahit na ilang beses ako ayun nga, ilang taon din yung nilugol ko sa rehab, sa Pero ayun nga yung namin. Meron nga minsan, yung kasama ko, sabi, pagkalabas ko dito, kukuha agad ako ng isang bulto. Diba? Ganun talaga kami Ganun talaga kami mga adik. Yung mga kasama ko, pabalik-balik din. Kagaya ko, pabalik-balik na. Rehab, home care. Pero kahit na nare-rehab ako, wala pa rin. Pero isang araw, nasa rehab ako. Hindi ko naman wala naman taong kumakausap sa akin. Wala na rin yung mga taong kumukumbinsi sa akin na magbago. Naano ko na yung sarili ko. Nakita ko yung sitwasyon ko. Sabi ko, broken ako. Hirapan ako. Hirap ang buhay ko. Sira na ang buhay ko. 20 years ba naman Diba? 20 years of addiction, on and off. Sabi ko, sira na yung buhay ko. Nandun ako sa rehab. Tapos nasumpuhan ko yung sarili ko. Nakataas yung dalawang kamay ko. Naisip ko lang dati ang dami nagpukumbin sa akin. Pero ngayon, sumusuko ako sa kanya. Diba? Sinusuko ko yung buhay ko. Ito nga po 20 years ako of addiction. Pero narito ako ngayon sa inyong harapan, diba? Yung powerlessness ko sa droga. Basta ang ginawa ko lang maraming pumapasok sa isip ko habang nagpe-pray ako. Iniisip ko na mahinto mo yan isang araw lang, isang buwan, andyan ka na naman. Kasi sinubukan ko na noon di ba? Sinusubukan ko rin talaga. Kaya nga na-experience ko maging bukinutin kapag Pero yung time na yun, dumadating sa isip ko yung mga ganun na kumukontra. Habang nagpe-pray ako, Lord, sama na ako maging talungan. Ayoko na, Panginoon. Nasa kwarto ko yung madilim. Pinakita niya sa akin kung gaano kawalang kwenta yung buhay ko. Kaya noon, doon nag-start na natigilan ko yung bisyo ko. Nag-aalala ako nun kasi yung hindi naman sa wala na akong tiwala sa sarili ko Diba? Sinubukan ko na ito Nang galing na ako, ginawa ko na ito. Pero ngayon, kung dati sa tao ako nagbago, para sa tao ako nagbago, diba? Pero ngayon, para sa Diyos. Diba? Para sa Diyos.
Kung pwede kang ano yun, pwede kang i-down yan eh. Pwede kang, ano, yung biguin. Di ba? Pero this time, yung pagbabago mo para sa Diyos. Nagpapasalamat ako, yung pala yung technique. Yung ginagawa ko dito, nagpupunta ako dito noon, sinasabi ko na, magbabago muna ako, bago ako pumunta sa Diyos. Yung pala, kailangan pala pumunta ka muna sa Diyos. Babaguhin ka niya. Di ba? Ganun pala yung nangyari sa akin. Yung powerlessness ko sa sa aking addiction. Mas malakas ang Diyos. Mas powerful ang Diyos. Di ba? Ayun. Magti 3 years na ako dito sa October. At ayun nga po yung yung naging story ng buhay ko. 3 years na ako na pero mga inaaya nga ako ni pastora na dito. Nahihiya ako kasi sasabihin ko yung katanga ako. Diba? Tapos, diba? Baka magalit kayo sa akin. Na-experience ko na yung mga tao nag-judge sa akin. Maski yung sa mga sa anak ko. Hindi naman babago yan. Hindi naman babago yan. Maski sa mga tao na nagbago ka na. Nagbago ka na ng pwesto. O nagbago ka na ng mo. Ng pinagkukulan mo. Diba? Ng pulot na ayun. Pagka minsan nga tuloy ko lang po yun. Parang ito rin po yung sinabi ko. Naisip ko na ilang beses kung sinubukan tumigil sa akin bisyo. Pero pabalik-balik na ako. Naisip ko na, siguro, mga ilang araw, mahaba na yung mahaba na yung isang buwan. Kasi gano'n naman talaga yung cycle ko eh. Pagka galing ng rehab, hintusan talaga. Tapos, yun na naman. Ganun yung naging ko. Kaya, sabi ko, hindi ko kaya. Oo nga, hindi ko kaya na. Pero kaya ng Diyos ko. Pagka naisip ko yung si Joy. Kasi, yung away namin dati. Yung away namin dati, grabe. Bigyan ko kayo ng sample ng bagaan mo. Sabi niya, magaang pa to. Sabi na gano'n sa akin. Ano ba tawag doon? Yung pinababawal lumabas yung mga tao. Oo, di ba? Pandemic na di ba? Sabi niya gano'n. Kasi kapag lumabas ka, kailangan mo na ID, di ba? Di lalabas ako. Sabi niya, Joy, ID mo! ID mo! Sabi niya, naririnig ko siya noon. ID mo! Sabi niya gano'n. Gano'n pa naman. Tapos pagkalabas niya ng pinto, sabi ko, ID mo, gano'n kami mag-ano. Gano'n ako mag-ano sa kanya noon. Pero ngayon, yung kapag nagpapaalam ako kay Joy, akit muna ako sa kwarto, nagpe-pray ako. Sabi niya, diba? Normal na lang sa amin yun. Joy, magpe-pray lang ako. Parang napaka-imposible dati nun. Yung buhay ko ngayon. Kung ano man yung meron ako ngayon, hindi ko kayang ipagmalaki na ginawa ko. Binigay sa akin ng Diyos. Kaloob ng Diyos, wala akong may pagmamalaki. Yung family ko, may sasakyan ako, may motor, may bahay. Hindi ko kaya siyang ipagmalaki. Kung tutuusin, wala akong part doon. Diba? Kaya lang nandito ngayon.
ito yung biyaya ng ating Panginoon. Parang ano po, yun, nasa age po. Ayun nga po eh, sa tuwing yung pagpunta namin minsan sa rehab, minsan dumadalaw ako, tapos may nababalitaan ako bakit nandiyan yan? Di ba tapos na yung 2 taon? Andito na naman. Pabalik-balik na naman. Di ba? Sabi ko, ito yung routine ko dati. Babalik-balik. Tapos, minsan, pagka nagpupunta kami ng kulungan, yung mga dati kong kasama, kasi dati nakukulong din ako palagi. Yung mga dati kong kasama, nakikita ko, Richard! Nandun sa ulo ko. Oo, sabi niya gano'n, nagbabago na ako. Sabi niya, nagbabago na raw siya. Kaya meron akong warang to paris. Ay yung mga, siyempre, yung mga tapos, kapag, last Wednesday, nung nakaraang Wednesday rin, andun na naman, nakita ko na naman, tropa na naman. Nakakulong na naman. Huwag niyo pong anuhin na hindi po ako masaya na nakakulong sila doon ko nakikita. Grateful po ako. Kasi nawala yung cycle sa buhay ko na gano'n. Diba? Hindi ako natutuwa na nakakulong sila. Na ano lang ako, na dati ito yung buhay ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binago niya yung buhay ko. Ayun po, bago po yung Wednesday, yung barkada ko. Yung nakakulong. Palagi na lang. Alam niyo po, normal lang, yung parang expected ko sila na na makita doon. Kasi ganun talaga kami. Di ba? Minsan nga minsan may nakita naman kami, matanda na. Ano na siya? Basta about 60 na yung edad niya. Senior na siya. Droga pa rin yung kaso niya, di ba? Buti na lang talaga. Kumilos kumilos sa buhay ko yung Diyos, di ba? Dahil kung hindi, nakikita ko yung sarili ko talaga. Hindi ko talaga lubos maisip na ngayon, nandito ako ngayon nakatayo sa inyo. Diba? Nagpapatotoo. Parang napaka-imposible nito noon. Ayan, nalaman nyo na, nakikita nyo na yung story ko, walang magagalit sa akin yan. Ayun, dahil matagal na tayong magkasama diba? So, kailangan, ito yung message ko kasi, yung shame, yung kahihiyak ko, diba? Yung mess, yung gulo ng buhay ko. At saka kung paano niya inayos yung buhay ko. Ayun po yung mensahe niya sa akin. Kaya, kailangan ko talagang ipaalam din sa inyo. Diba? Kung paano siya kumili. Malayo na nga po sa dati yung pamumuhay ko. Kahit na minsan dumadaan din sa pagsubok, diba? Hindi na ako yung sa bisyo o sa barkada. Tinuruan niya po talaga ako. Tinuruan niya rin po ako na tanggapin yung mga bagay na hindi ko na mababago. Binigyan niya ako ng kapayapaan. Kaya
Kaya ano nga po nandito ako sa harapan nyo. Miyembro po ako ng, ng Wednesday group. Kasama po ako sa staff dito sa church. Yun po yung yung bagong buhay ko ngayon. Ito na po yung Tsaka yung comfort natin, sa party pa lang na kahit na may problem, di ba? Yung alam mo may malalapitan ka dito at may tutugon sa mga kahit wala ka nga yung yung answer prayer, yung alam mo may malalapitan ka ng Diyos. Di ba? Ang laking comfort na sa aking buhay. Kaya yun po, doon lamang po yung hanggang dito na lang po yung aking design. At kakantahan ko po ay yung title po, Why Have You Chosen? Di ba kahit sino naman magtatanong, why have you chosen? Pagkatapos ng mga nangyari, pagkatapos yung mga nagawa mo, di ba? Your child to me, you know all the wrong that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me? Jesus, your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. So great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful. His mercy is so beautiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey.
Kami na po ang ating pastor. Nakita niyo po kung magbago ang Panginoon, kung magpabago ng buhay natin. Wala pong imposible sa Diyos. Sa lahat ng nananais na, although dumaan man sa maraming panahon na nagkaganon siya, nakatingin lang po ang Panginoon sa atin. Naghihintay ng pagtawag mo, naghihintay ng talagang gusto mong mangyari sa buhay mo. God is a good God. Lagi pong nakahanda ang Panginoon na makinig sa atin. Pero sometimes, sa problema po, ayaw nating lumapit. Because we have our own agenda. Meron tayong pansariling nais na mangyari sa buhay natin, kaya ayaw natin lumapit. Pero ang Diyos ay laging naghihintay sa bawat isa sa atin. Whatever circumstances in our lives, God is good all the time. Laging mabuti ang Panginoon. Lagi natin sinasabi, God is good. Totoo po. Hindi ka kayang tiisin ng Panginoon na manatili. Dumarating ang limitasyon sometimes sa buhay ng tao na kung kailan hindi mo na kaya, kung kailan mahina ka na at wala ka ng kakayahan, sometimes that is the time na hinihintay ng Panginoon na pagkalapit mo. And then one thing, gagawa ang Panginoon para sa iyo. Because yun ang pangako ng Panginoon sa atin, I will never leave you. I will never forsake you. Dumating man ang maraming bahagi ng buhay mo ng mga pagsubok, kaya nga tinawag na pagsubok, hindi yan permanente. May hangganan yan, hanggang to the point na yun ang binigay na extension para makarating ka sa sukdulan para makilala mo kung sino siya. That is the time na gusto ng Panginoon ang paglapit natin, gusto ng Panginoon na nakikipag-ugnayan tayo sa Kanya, nakikipag-communicate. Dahil He's not the one ruling this world. Ang kaaway ng Panginoon na nagpapatakbo ng mundong ito. Kaya po, talamak ang mga problema. Pero sabi nga, you have been set aside to be holy. Binukod ka na sa karamihan ng tao sa mundong ito. Inalis ka na sa dati. Pabayaan na yung mga dating gusto nilang manatili doon. Pero ikaw, pinili ka na. You have been chosen by the Lord. Pinili ka na, inalis ka na sa karamihan, binukod ka na. Because God has a plan in your life. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya binukod na tayo. Yung pagkakabukod na yun sa atin, huwag ninyong alisin sa isip nyo na magtakbo sa Panginoon dahil dumaraan kayo sa matinding pagsubok. No. Nandiyan lagi ang Panginoon at naghihintay sa atin. Binukod ka na, ibig sabihin, winalay ka na sa karamihan, dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Na makilala mo siya at maging channel of blessing ka ng mga taong hindi pa nakakarinig. Yung testimony ni Brother Richard ay para marinig ng iba na kahit na ganong katagal ng panahon, may pag-asa ang tao hanggat nabubuhay siya. Yes. Lagi pong may pag-asa ang tao. Kasi buhay pa tayo eh. Yung patay, kahit suntukin mo, hindi na yung lalaban sa'yo. Wala nang kayang gawin yan. Hindi na yan pwedeng magpuri sa Panginoon. Hindi na pwedeng magparangal sa Panginoon. Pero ikaw na buhay pa, nandyan ka pa. You have all the chances in our lives. Meron tayong pinangahawakan ng mga salita ng Diyos na kaya tayo nakakatayo. Hindi yan makakatayo kung hindi ginusto ng Panginoon na makatayo siya dito. Para maging buhay na patotoo ng mga nagkakaroon ng mabigat na problema, nagkakaroon ng mga iba't ibang alalahanin sa buhay. Pero sa pamamagitan niya, ginamit siya ng Panginoon upang makita kahit nagkano katagal na nahirati sa ganoong bisyo, may pag-asa ang taong lalapit sa Kanya. Yan po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Because God loved us so much to the point na ibinigay na nga niya yung kanyang buhay. Para
para sa iyo, para sa ating lahat. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, maraming mga kabataan na nandito ngayon dahil gusto ng Panginoon na magamit kayo. Dahil alam ng Panginoon, from generation to generation, mayroong pagbabago. Yung mga may edad na, marami ng mga nawala ng dating kasama natin, but the legacy that the Lord entrusted to this church, magpapatuloy ito. Mawawala na yung mga nauna, papalit kayo, papalit ang mga kabataan, papalit ang maraming mga dumarating pa sa church na ito. Kung sino ang nilagay ng church dito, ng Panginoon sa church na ito, sila ang nandito. Dahil hindi tayo, kahit manalangin tayo na dalhin lahat ng mga tao dito, kung hindi naman gusto ng Panginoon yun. Ang Diyos ang pumipili. Kaya tayo, we have been chosen by the Lord. Kaya nandito tayo. Kaya, tayo may obligasyon na ibahagi yung pagmamahal ng Diyos sa atin para sila man, kung pinili sila ng Panginoon, pupunta yan dito. Pero gawin natin yung pinagagawa niya. Hindi yung maghihintay lang tayo. Sabi nga, a healthy church, it's not a sitting church. It is measured by those who goes out and share the gospel para makarating dito yung mga pinipili ng Panginoon magkaroon ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. Namatay ang Panginoon para sa lahat, sa buong mundo. Pero hindi ang buong mundo ang tumanggap sa Kanya. Hindi lahat ng tao ay pinili siya. Kaya nga, we have been chosen, we have been set apart para magamit ng Panginoon mga talento na ibinigay sa atin para sa Kanyang ubasan. Para when the time has come, marami ang mga taong maliligtas because nariyan ka, nariyan tayong lahat upang ibahagi ang buhay na patotoo na pinagdaanan mo sa buhay mo. You are a living testimony. Katulad ng ginawa ni Brother Richard, yung pinagdaanan niya, hindi niya ipinagdamot, hindi niya itinago, kundi ibinulgar ang karumihan ng buhay ng mga nakaraan. Pero ngayon, bumalik siya at dininig ng Panginoon ang paglilinis sa kanya. Kaya sa panahon ngayon, nakasama natin siya para ipatotoo ang buhay na pinagdaanan niya. Kaya sa buhay natin, although nakita namin nung Miyerkules, meron siyang naging kakilala na nando doon. Pero nakita nila, one time, sa pagpunta namin sa presinto, I let him share the Word of God to them. Kasi nahihirati na siya. Nagle-lesson kami ng Wednesday group. Natuto na siya. Nabahagi po siya doon. At mayroon pang mga nagpa-pray sa kanya. Nagamit siya ng Panginoon sa lugar na yun para makakilala ang mga taong naroon. Sa buhay natin, may nakalaang pagpapala ang Panginoon sa pamamagitan mo, sa mga patotoo mo. May ginagawa ang Panginoon para mapagpala ang iba. So yan po ang ipinadadala ng Panginoon sa atin sa araw na ito. May mga pinagdadaanan man, lumapit lang tayo sa Panginoon at siya ang magpapabago ng pananaw natin sa buhay na ito. Salamat. Praise God! Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ni Brother Richard. Yun po. Ngayon naman po, dumako po tayo sa pagbibigay. Ihanda po natin yung ating mga kaloob at atin po itong ipapanalangin. Babasahin ko lang po yung nakalagay sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun po yung susi daw po ng masaganang pagpapala ay yung bigay po natin yung ating pong ikasampung bahagi para po matugunan yung pangangailangan sa bahay-sambahan. Ipanalangin po natin yung ating pong ipagkakaloob. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos.
Hallelujah, Jesus. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay makakapagbigay para po sa matugunan yung mga pangangailangan po sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Nawa, Lord, ang mga kaloob na ito ay patuloy na magamit, Panginoon, para po sa ikalalago ng mga gawain na itinalaga mo po sa bahay-sambahan ito. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na pagpalain mo ang bawat isa sa iyong mga anak na magkakaloob sa gawain mo, Panginoon. Patuloy na increase mo, Panginoon, yung kanilang mga source of income. Patuloy, Lord, na yung kalakasan, pagkaloob mo po sa bawat isa. Salamat po, Diyos, sa iyo po ang papuri parangal sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tawagin ko na po yung mga children na magbibigay po ng special number. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His, and we were too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Almighty God we serve. Almighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. Almighty God we serve. Almighty God we serve. Almighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. Almighty God we serve. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His, and He is too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Almighty God we serve. Almighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. Almighty God we serve. Almighty God we serve. Almighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. Almighty God we serve. Ngayon naman po, panoorin po natin sa screen yung pong mga announcement po natin. I'm grateful for the way you've been a friend to me. Say, oh, oh, and even in this darkest night, you help me see. Say now, oh, oh, I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you for the way you love me. I just wanna say thank you. Say thank you, just wanna say thank you.
getting free. For my friends and my family, I just Umabot wanna ng isang say oras. Umabot po ng isang oras. everything you do, 10:15 po na tayo. everything you are. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you for the way you love me. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you. I just wanna say thank you. Yeah, 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 I owe you thank you. Yeah, 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 I owe you thank you. Yeah, 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 I owe you thank you. Saan ko sa kapatid? Sinabi ako dito. Praise God! Hallelujah! Ngayon naman po, dumako na po tayo sa ating mga self-groupings. Sige po. At kung nakita niyo po, sige po, tayo na po tayo. Tayo na po tayo. Ayan. Kung nakita niyo po yung announcement, next Sunday po is our anniversary. Sige po, habang pumupunta po kayo sa ating mga groupings. Ang Wednesday group, ang adults po, sa amin na po kayo sumama. Opo. Praise the Lord. Ayan. Sa Sunday ha, meron tayong non-stop. 8:30 in the morning po hanggang 9:30 kung nakita niyo po. Glory to God. Sige po. Dalawang grupo po ang young adult. Dalawang grupo na rin po ang adults. Women. Ayan. Praise God. At syempre po, anniversary natin yun. Magkokolekta din po ang inyo pong mga leaders regarding po dun po sa contribution, kung magkano or anong nais nyo i-donate para maging successful po yung ating anniversary sa darating pong Sunday. Yan. Praise God. Sige po. At saka po, kung sino yung may gusto po mag-build up na ating pong membership board, lapit lang po kayo sa akin o kaya kay Brother Richard. Sabihin niyo lang po. Sige po. Sa bawat grupo po, pupuntahan tayo ng ating senior pastors, Pastora Zinya, regarding po dyan. Pwede rin po. Okay na po ba? Sige po. Oh, cell group ongoing. Yan yung block. Bakit?
Si Goldie. Sa grupo po kayo. Opo. Oh, ano,
sa masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa, kagalingan, kapayapaan, buhay na walang hanggan, even ailing pockets, Father God. Even ailing relationship, Panginoon. Maraming salamat po sa landang biyaya. Binabalik namin sa iyo ang walang hanggang pagpupuri, pagpapasalamat, pagpaparangal sa iyo at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen! God bless you!